Sa Philippine media, ang isang love team ay isang actor and actress na inilalarawan sa publiko bilang isang romantic couple. Ang ilan sa mga pares ng on-screen na ito ay naging mga mag-couple sa totoong buhay. Ang konsepto ng mga love teams ay maaaring nasubaybayan pabalik sa mga unang taon ng Philippine cinema noong 1920s. Ang tandem nina Gregorio Fernandez at Mary Walter na nag-umpisa sa mga silent film sa bansa noong 1920s ay itinuturing na pangunahan ng konsepto ng love team sa Philippine cinema. 10 Most Popular Love Team of All Time. 10. Judy Ann Santos and Wawi de Guzman. Tulad ng minarkahan ni Judy Ann ang makabuluhang bahagi ng kanyang karera sa pag-arte sa pamamagitan ng paglalaro ng isa sa mga titular na tungkulin sa matagal na klasikong ABS-CBN melodrama na Mara Clara, ito rin ay nang makilala niya si Wawi de Guzman, isang miyembro ng sayaw na grupo ng Universal Motion Dancers na tumayo bilang kanyang nangungunang tao at pangwakas na unang kasintahan. Bukod sa kanilang kamangha-manghang mga pagtatanghal sa nasabing serye, nahuli din ng kanilang kilalang chemistry ang mga puso ng mga manunood. Ngayon si Wawi ay nananatiling aktibo sa mga nakaraang taon sa pamamagitan ng paglitaw sa maraming mga palabas sa TV at pelikula, vlogging, at pagiging isang tagapagturo ng Zumba habang naging isang hands-on na solong tatay. Samantala, si Judy Ann ay isang tanyag na tao, isang ina, asawa, at may-ari ng maraming mga negosyo na restaurant. Siyam. Christine Hermosa and Jericho Rosales. Matapos ang kanilang paunang team-up sa lingguhang drama ng Pamilya na ang Munting Paraiso noong 1999, nagpatuloy sina Christine at Jericho upang maging isa sa mga pinakamainit na pares na on and off screen noong unang bahagi ng 2000s. Pinangunahan din nila ang mga klasikong drama na Pangako Sa'yo at Sana'y Wala Nang Wakas at kamangha-manghang mga pelikula na Trip, 2001, Forevermore, 2002, at Ngayong Nandito Ka, 2003. Nag-reunite sila sa 2009 na serye ng ABS-CBN na Dahil May Isang Ikaw, na naging oras din na nilinaw ng aktor ang mga haka-haka tungkol sa kanilang breakup maraming taon na ang nakalilipas. Sa press conference ng nasabing palabas, ipinahayag niya na nagpasya siyang gawin ito dahil hindi niya mahawakan ng presyon ng pagiging sa isang relasyon at abala sa kanyang karera, pati na rin ang kanilang mga hindi mapagkasunduang isyu na madalas na nakipag-away sa kanila. 8. Josh Lea. Si Julia bilang isang saye ng maimpluwensyang angkan ng Barreto habang si Joshua bilang simpleng batang Batangguenyo na sumali sa Pinoy Big Brother, upang matulungan ang kanyang pamilya. Ang dalawa ay natagpuan ang kanilang mga landas na nakipag-ugnay nang sila ay pinagsama sa kauna-unahang pagkakataon sa 2016 Metro Manila Film Festival entry na Vince at Kath at James. Ang kanilang mga pelikula ay naging high-grossing films of all time. Bagaman wala silang opisyal na kumpirmasyon sa kanilang relasyon, ang kanilang mga tagahanga ay lalong nasiyahan nang malaman nila sa pamamagitan ng mga Instagram stories na sila ay nasa kanilang ikalawang taon bilang magkasintahan noong April 2019. Ngunit ang kaligayahan na iyon ay hindi nagtagal hanggat inihayag ng dalawa ang kanilang breakup noong June nang hindi isiwalat ang dahilan sa likod nito. 7. Jedine. Sina James Reid at Nadine Lustre ay unang pinagsama sa music video ni James sa Alam Niya Ba noong 2013. Ngunit hindi lang ito, hanggang sa kanilang unang pelikula na magkasama, Diary ng Pangit, 2014, na napansin ng mga tao at naging mga tagahanga. Matapos ang tagumpay ng Diary ng Pangit at ang kanilang unang rom-com teleserye, ang On the Wings of Love, 2015, sa primetime bida ng ABS-CBN, ay patuloy na mataas na mga rating sa pagitan ng sa panahon ng 6 na buwan na pagtakbo nito. Ang Jedine ay tinawag na love team ng kanilang mga tagahanga at media pagkatapos ng panukala ni James kay Nadine na humiling sa kanya na maging kasintahan. Bilang mga multi-hyphenate na bituin na parehong mga awit, mayroon silang maraming pakikipagtulungan ng musika kung nagsusulat ito ng mga kanta o nagdidirekta ng mga video ng musika.
Ang dalawa ay nananatiling mabuting magkaibigan matapos na maghiwalay noong 2019. 6. Liz Ken. Sina Liza Soberano at Enrique Gil's first team-up sa Forevermore noong 2014, ay gumawa sa kanila ng isang breakout love team. Sa romantic comedy series, sinindihan ng pares ang mga screen gamit ang kanilang sizzling chemistry, na nanalo ng mga puso kapwa sa on and off camera. Ang finale ng Forevermore ay mayroong rating ng viewership na 39.3, the highest recorded national TV rating on Philippine television in 2015. Ang kanilang mga pelikula ay naging isa sa the high-grossing films of all time. Noong February 2019, kinumpirma ng mag-love team na sila ay naging isang real couple mula noong October 2014. Ngunit inamin ni Liza na naghiwalay na sila noong 2022. Kaya ngayon ay may kanya-kanya na silang karera. Si Liza ay nagdebut sa kanyang unang pelikula sa Hollywood na Lisa Frankenstein noong 2024, habang si Enrique ay bumalik mula sa isang hito sa isang bagong pelikula na I'm Not Big Bird noong 2024. 5. Marvin Agustin at Jolina Magdangal. Ang tambalan nina Marvin at Jolina na ginawa ang 90s na mas magaan ang loob sa ilan sa kanilang mga mabuting pelikula at palabas sa TV. Sila ay unang naging mag-teamed up sa serye ng TV na gimmick noong 1996 hanggang 1999, at dahil sa kanilang katanyagan, magkasama din sila sa mga sikat na 90s na pelikula. Kabilang sa kanilang pinakapopular na pelikula ay ang Flames, the movie noong 1997. Kahit na nakita ng kanilang love team ang rurok nito mula sa 90s hanggang sa unang bahagi ng 2000, ang kanilang fandom ay nanatiling sumusuporta at palaging tumatawag para sa isang proyekto ng muling pagsasama sa pagitan ng dalawa. Ang love team na Marjo ay nanatiling magkaibigan din sa mga nakaraang taon at ipinagdiwang ang anibersaryo ng kanilang love team. 4. Emerald. Ang isang love team na ipinanganak sa panahon ng kanilang Pinoy Big Brother Teen Edition, sina Kim at Gerald ay agad na nagswak sa pagiging phenomenal love team ng kanilang henerasyon. Ang dalawang ito ay nagsimula sa reality TV show na Pinoy Big Brother. Ang cute na Phil-Am mula sa General Santos, at ang Chinita mula sa Cebu. Sa pag-alis nila sa bahay, sila ay naging isa sa mga pinakatanyag na love team sa araw na iyon. Nagsimula sila sa iba't ibang mga palabas, serye sa telebisyon at pelikula sa mga sumusunod na taon. Nasa isang relasyon din sila na tumagal ng 4 na taon. Ang nakakagulat na breakup ng Emerald higit sa isang dekada na ang nakakaraan ay naganap din sa pagtatapos ng kanilang love team habang nakareserba sila sa ibang mga aktor. 3. John Lloyd Cruz at Bea Alonzo. Kahit na wala silang real-life romance, ang iconic na duo ay naging isang tambalan sa showbiz para sa kanilang malapit sa 2 dekada, na ngayon dahil sa kanilang natural chemistry sa screen na humantong sa ilan sa mga most enduring local movies tulad ng One More Chance noong 2007. Ang kanilang mga pelikula ay naging isa sa highest-grossing films of all time, at ang kanilang mga serye ay naging isa sa highest-rating TV shows of all time. Ang kanilang epekto ay maaaring masukat hindi lamang sa mga figure ng box office ngunit sa kung paano nilikha ng kanilang mga pelikula ang isang ibinahaging emosyonal na bokabularyo para sa isang buong henerasyon ng mga Pilipino na tinatalakay ang mga relasyon. 2. Kathniel. Matapos ang unang pag-umpisa sa Sunday afternoon teen-oriented series Growing Up noong 2011, si Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay nagpapatunay na isa sa mga pinakamatatag na pares sa screen. Kasama ang kanilang hindi mabilang na mga palabas sa TV at ang kanilang mga pelikula na naging highest-grossing films of all time, ang Kathniel duo ay nasimento ang kanilang katayuan bilang isa sa mga timeless love teams of Philippine showbiz. Matapos ang maraming haka-haka, kinumpirma ng dalawa ang kanilang tunay na buhay na relasyon noong August 2018, sa kasiyahan ng mga tagahanga.
Noong November 2023, inihayag ng magkasintahan ang kanilang break-up sa isang collab social media post pagkatapos ng 11 taon na magkasama. Rico Yan at Claudine Barreto. Sila ang nangungunang aktor sa ilan sa mga pinakamatatag na pelikula at record-breaking na mga palabas sa TV noong 90s at unang bahagi ng 2000s. Ang pelikulang Got to Believe noong 2002, ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na lokal na rom-coms, at mula sa puso noong 1997 hanggang 1999, ang kanilang unang palabas sa TV, ay isa sa highest-rating TV shows of all time. Ang pares ay naging isang mainit na paksa kahit na sa social media at kahit na mga taon pagkatapos ng pagkamatay ng aktor. Ang mga liham ni Rico kay Claudine ay naging viral nang e-post sila ng aktres sa kanyang Instagram account noong 2015 at 2016, at anumang bago mula sa Claudine na may kaugnayan sa mahal na aktor, kung binibisita niya ang kanyang libingan o pinag-uusapan ang tungkol sa kanya sa mga panayam, ay tiyak na nagiging trending news.